Ako si Maria Santos. Ako ay 28 taong gulang. Sa gabi nga aming kasal, ang aming sasakyan ay binanggangang, isang truck at sa isang iglap, lahat ay nagbago. Namatay agad ang aking asawa. At ako ay nakaligtas ng bahagya. Isang linggo pagkatapos, nahuli ang driver ng truck. Pero nang magsalita siya, nanlamig ang dugo ko dahil hindi siya basta driver. Bago ko sabihin sa inyo kung sino talaga siya, siguraduhin i like at i subscribe ang channel at sabihin sa akin sa comments kung anong bansa kayo. Ngayon, simulan na natin. Ang bulwagan ng kasalan ay puno ng ilaw, tawanan, at musika. Lahat ay nakangiti, lahat ay masaya, at sa gitnang lahat, nakatayo ako sa aking puting damit habang hawak ang kamay ng aking asawa, si Marco Reyes. Tinitigan niya ako na parang ako lang ang tao sa mundo. Masaya ka ba? Bulong niya ng mahina. Ngumiti ako. Sinusubukang pigilan ang luha. Higit sa lahat, marami kaming pinagdaanan para marating ang araw na ito. Mataon ng pag-ibig, maliliit na away, malalaking pangarap at ngayon sa wakas makasama na kami magpakailanman. Ang aming pamilya ay nakapaligid sa amin. Pumapalakpak, tumatawa, binibigyan kami ng basbas. Emosyonal, ang mga magulang ko. Hindi mapigilang gumiti ang mga magulang niya. Lahat ay parang perpekto. Masyadong perpekto. Pagkatapos ng seremonya, nagpalipas kami ng oras kasama ang lahat. Nagpa-picture, nahiwang tsake. Tumatawa kasama ang makaibigan. Hindi ako iniwan ni Marco kahit isang segundo. Sa isang punto, lumapit siya ng mas malapit at sabi, "Tara na, gusto kitang mag-isa na." Tumawa ako, gumiti siya. Matagal ko nang hinihintay. Nagpaalam kami at sa wakas ay umalis na. Gabi na nun, tahimik ang madaan at ang mailaw ng lungsod ay malambot na nagdur sa bintana ng sasakyan. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. "Naniniwala ka bang kasal na tayo?" Bulong ko. Mahinang hinalikan niya ang noo ko. "Naniniwala na ako mula nang makilala kita." Ngumiti ako. Ipinikit ang mga mata sandali. Lahat ay parang kalmado, ligtas, perpekto. Bigla na lang, malakas na busina, maliwanag na headlight, at pagkatapos, bangga, baliktad ang mundo, basak na basak ang salamin sa lahat ng dako. Ang tunong durok na metal ay punong aking matainga, at ang katawan ko ay napahiya ng malakas. Hindi ko man lang napasigaw, lahat ay naging madilim. Nang muling imulat ko ang mga mata, malabo ang lahat. Naririnig ko ang mga boses, tunog ng biping, may umiiyak. Mabigat ang katawan ko, parang hindi ko may galaw. At sumakit ng husto nang subukan kong gumalaw. "Huwag kang gumalaw," sabi ng isang tao. Dahan-dahang kumurap ako. Puting kisame, ilawng ospital. Buhay ako, pero may mali. Talagang mali. Mabilis na tumibok ang puso ko. "Marco," bulong ko ng mahina. Walang sagot. Sinubukan ko ulit, mas malakas. "Marco, nasaan siya?" Walang sumagot. Nakita ko ang nanay ko sa sulok. Umiiyak. Tumingin palayo ang tatay ko. Lumalaki ang takot sa loob ko. Nasaan ang asawa ko? Tanong ko ulit, nanginginig ang boses. Katahimikan. Punong luha ang mga mata ko. "Sabihin niyo, please." Lumapit ang nanay ko. Mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Nanginginig ang mga kamay niya. At dun ko na alam bago pa siya magsalita. Alam ko na, wala na siya, sabi niya. Nabasak ang boses. Huminto ang mundo ko. Hindi bulong ko. Hindi. Bumaksak ng walang tigil ang mga luha. Hindi ito toto. Hindi ito maring toto. Pero totoo ka, wala na si Marco. Ganun lang. Sa gabi ng aming kasal, umiyak ako hanggang sa hindi na kaya ang katawan ko. Masakit ang dibdib ko, umikot ang ulo ko.
Pero wala nang katumbas ang sakit sa puso ko. Lumipas ang mga araw. At higit pang mga araw. Pero walang nagbago. Parang kulungan ang kwartong ospital. Unti-unti na gumagaling ang katawan ko. Pero sa lubos akong wasak. Saan man ako tumingin, nakikita ko siya. Bawat alaala, bawat ngiti, bawat salita, lahat nawala, dumating ang bisita, pamilya, kamag-anak, kaibigan, lahat ay pareho ang sinasabi. Aksidente lang, magiging malakas ka. Gagaling ang panahon. Lahat. Pero walang nakakaunawa. Walang nakaramdam ng nararamdaman ko. Isang linggo pagkatapos, nakbago ang lahat. Dumating ang pulis. Sabi nila nahuli na nila ang driver ng truck, ang lalaking sumira sa buhay ko. Mabilis na tumibok ang puso ko. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Galit, takot, o mas madilim pa. Ang alam ko lang, kailangan kong malaman kung bakit. Bakit nangyari ito? Bakit kami? Tinitigan ako ng seryoso NG opisyal at sabi, patuloy pa rin ang investigasyon. Pero maaaring hindi ito basta aksidente lang. Kumunot ang nuko. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya direktang sumagot. Mahanda ka lang. Susubukan naming i-update ka agad. At nang umalis sila, sa unang pagkakataon mula sa aksidente, may kakaibang pakiramdam na pumasok sa puso ko. May mali. Hindi ito parang basta aksidente. At sa kaibuturan ko, alam kong mas masahol pa ang katotohanan. Kinabukasan, bumalik ang pulis. 2 opisyal ang nakatayo. Malapit sa kama ko. Seryoso ang mamukha nila nang sabihin ng isa. Nasa kustodiya na ang driver. Iniimbestigahan namin siya. Mabilis na tumibok ang puso ko. Pwede ko ba siyang makita? Tanong ko. Nakatinginan sila bago sumagot ang isa. Hindi pa. Hindi siya nakikipagtulungan. Hindi nakikipagtulungan. Unti-unting lumalaki ang galit sa loob ko. Dahil sa kanya, patay na ang asawa ko. Dahil sa kanya, wasak ang buhay ko at hindi pa siya nagsasalita. Ano ang ibig mong sabihin na hindi siya nakikipagtulungan? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Huminga ng malalim ang opisyal. Sinusubukan naming kumuhang sagot, pero matigas siya. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na nagpe-play sa isip ko ang lahat. Ang bangga, ang tuno, ang mukha ni Marco. Mahigpit kong sinara ang mga kamao. Kailangan kong malaman, bulong ko sa sarili. Kinabukasan ng umaga, nagbago ang mga bagay. Tinawagan ng pulis ang tatay ko at ang tatay ni Marco at sabi nila pumunta kami. Handa na raw magsalita ang driver. Mahina pa ako, pero pinilit kong sumama. Dinala nila ako sa wheelchair at narating namin ang istasyon ng pulis. Mabigat at malamig ang hangin. Binuksan nila ang pinto ng kwarto ng investigasyon at nakita ko siya, ang driver ng truck. Nakaupo siya sa metal na upuan. Masyadong pasa ang mukha, putol ang labi, sariwang sugat sa mga braso. Parang binugbog siya ng husto. 2 opisyal ang nakatayo sa likod niya, nanonood, naghihintay. Pero nang makatinginan ang mamata namin, may mali. Walang pagsisisi sa mamata niya. Walang guilt, puro takot lang. Simulang magsalita, sabi ng malamig ng isang opisyal. Nanatiling tahimik ang lalaki. Lumapit ang isa at hinawakan ang kwelyo niya dahil sa iyo, patay na ang isang inosenteng lalaki. Sigaw niya. Magsalita ka. Napangiwi ang driver sa sakit. Ako. Sinabi ko na sa inyo. Bulong niya. Sabihin mo ulit. Sigaw ng opisyal. Nanginginig ang mga kamay ko. Halos hindi ako makahinga. Tinitigan ko lang siya. Naghihintay, nangangailangan ng sagot. Sa wakas, nagsalita siya. Pero ang sinabi niya ay nagbagong lahat. Hindi ako basta driver, sabi niya ng dahan-dahan. Tahimik ang buong kwarto. Lahat ay natigilan.
Kumunot ang noong tatay ni Marco. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, mababa pero matatak ang boses. Nilunok ng mahirap ng lalaki. Gumagawa akong trabaho para sa pera. Tahimik ang kwarto. Anong klaseng trabaho? Tanong ni tatay ni Marco. Kalmado pero may galit sa ilalim. Nagdalawang isip ang lalaki bago sinabi, pinapatay ko ang mga tao. Bumaksak ang puso ko. Natigilan ang kwarto. Bahagyang umatras ang tatay ko. Parang hindi ako makahinga. Nanigas ang muhangang tatay ni Marco habang tinitigan ang lalaki ng ilang segundo. Pagkatapos ay tanong ng dahan-dahan, ibig mong sabihin, plano ito, tumango ng mahina ang lalaki. Oh, puno ang luha ang mga mata ko. Hindi, bulong ko. Hindi ito maaari. May mga instruksyon akong natanggap. Patuloy ng lalaki. Ang sasakyan, ang ruta, ang oras, parang kutsilyo, ang bawat salita. Hindi ito aksidente. Sabi ng mahina ng tatay ni Marco. Hindi tanong, kundi pakaunawa. Lumapit ang opisyal. Sino ang nag-utos sa iyo? Tanong niya ng matatag. Sabihin mo ang pangalan. Tahimik ulit ang kwarto. Naghihintay, pero umiling ang lalaki. Hindi ko alam. Matatalim ang boses ng opisyal. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo alam? Hindi ko sila nakikita. Sabi niya agad. Hindi ganun ang trabaho. Ipaliwanag, sabi ngang tatay ni Marco. Huminga ng nanginginig ang lalaki. May middleman palagi. Isang kontraktor. Sila ang nakikipag-ugnayan. Nagbibigay ne detalye. Nag-asikaso. Ne pera. Kaya hindi mo nakikita ang totoong tao. Tanong nege tatay ko. Umiling siya. Hindi kailanman. Umikot ang isip ko. May nakplano nito. May gustong mangyari ito. Sino ang kontraktor? Tanong ng opisyal. Numero lang ang meron ako. Sagot ng lalaki. Yun lang. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Sabi niya agad. Nawala siya pagkatapos ng trabaho. Nakatinginan ang opisyal. Sinubukan na nilang i-trace. Walang pakakakilanlan, walang lokasyon. Parang hindi kailanman umiral ang tao. Tahimik ulit ang kwarto. Pero sa pagkakataong ito, mas madilim, mas mabigat. Isang bagay ang malinaw. Hindi ito aksidente. Plano ito. Maingat, malamig. Nanigas ang dibdib ko. Naging malamig ang makamay ko. Kung plano ito, may taong gustong patayin ako. Pero, sino at bakit? Tiningnan ko ang tatay ko. Pagkatapos ang tatay ni Marco. Pareho silang mukhang gulat, parehong nawawala. Nangako ang pulis na patuloy silang mag-iimbestiga. Hindi sila titigil hanggang hindi nila mahanap ang katotohanan. Pareho rin ang sinabi ngang pamilya ko. Malalaman nila kung sino ang gumawa nito kahit ano pa. Pero habang nakaupo ako roon, isang iniisip ang paulit-ulit sa isip ko. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkakamali. Maring malapit sa akin ang nasa likod nito. At ang iniisip na iyon ang pinakamatakot sa lahat. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng interogasyon, pero wala ng normal. Bawat sandali, bawat hininga ay mabigat dahil alam ko na ang katotohanan. Hindi ito aksidente. May nakplano, may gustong patayin ako. Patuloy ang investigasyon ni pulis. Sinubukan nila ang lahat. I-trace ang numero, suriin ang mga rekord, hanapin ang anumang bakas. Pero parang hinahabol ang multo. Nawala ang kontraktor. Walang pangalan, walang mukha, wala. Unti-unting bumagal ang kaso. Mga araw na naging linggo. At wala pa ring sagot, pero isang tao ang hindi tumigil. Ang tatay ni Marco. Hindi siya basta nagdadalamhati na ama. Siya ay isang makapangyarihang tao. May koneksyon. Isang taong hindi
tumatanggap ng pagkatalo. Malalaman ko kung sino ang gumawa nito. Sabi niya isang araw. Kalmado pero matatak ang boses, kahit ano pa ang gawin. At sinasadya niya. Ginamit niya ang mga koneksyon, pribadong investigador, lumang ugnayan, mga taong makakahanap ng gabagay na hindi makikitang iba. Mga araw pagkatapos, tinawagan ng tatay ni Marco ang lahat sa bahay. Ang mga magulang ko, ang kanyang mga magulang, malalapit na kamag-anak, at ang kapatid kong babae. Mabigat ang kwarto. Masyadong tahimik. Walang nagsasalita. Parang may masamang mangyayari. At lahat ay nararamdaman. Nakaupo ako roon, mahigpit na nakakuyom ang makamay, mabilis ang tibok ng puso. Pagkatapos, ay pumasok ang tatay ni Marco, malamig at walang emosyon ang mukha. Nahanap ko na siya. Sabi niya, lubusang tahimik ang kwarto. Natigil ang hininga ko. Ang kontraktor? Tanong ko. Tumango siya at nagsalita. Lahat ay lumapit, naghihintay. Dahan-dahang tiningnan ng tatay ni Marco ang bawat mukha sa kwarto. Isa-isa, pagkatapos ay sabi, ang taong nagbigay ng utos. Tumigil siya, ay nasa kwartong ito. Agad na kumalat ang gulat. Nagkatinginan ang mataw, nalilito, nag-alala, sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Naririnig ko, hindi, bulong ko, hindi ito maaring toto. Dahan-dahang lumapit ang tatay ni Marco. Natres nila ang lahat. Ang matawag, ang pera, ang makapakikita. Walang duda, parang sumisikip ang kwarto. Pagkatapos ay tumingin siya at tumigil ang mga mata niya sa kanya. Sa kapatid kong babae. Natigilan ang katawan ko. Sandali, walang gumalaw. Walang nagsalita. Pagkatapos, napasinghap ang nanay ko. Lahat ng mamata ay napunta sa kanya. Tahimik pa rin ang kapatid ko. Hindi, kasinungalingan ito, sabi niya agad. Inaakusahan niyo ako ng walang dahilan. Sapat na. Sabi ng malamig ng tatay ni Marco. Akala mo ba sasabihin ko ito ng walang ebidensya? Lumapit ang tatay ko, nalilito at galit. Ano ba ang nangyayari? Sigaw niya. Tinitigan ng diretso ng tatay ni Marco ang kapatid ko. Sabihin mo, katahimikan. Mahaba, mabigat, nakakagapos na katahimikan. Pagkatapos ay biglang ngumiti siya. Maliit, malamig na ngiti. Oh, sabi niya, ako ang gumawa. Sumabog ang kwarto, nagmadali ang nanay ko. Sampal, paano mo nagawa? Umiyak siya, kapatid mo siya. Nanginginig sa galit ang tatay ko. Pinalaki ka namin ng maayos. Ano ba ang problema mo? Pero hindi siya umiyak. Hindi man lang nagriyak. Tinitigan lang niya ako. At sam nga mata niya may madilim, may sira. Talaga bang hindi mo alam? Sabi niya ng mahina. Bumagsak na ang mga luha sa mukha ko. Alam ano? Bulong ko. Lumamig pa ang boses niya. Mula pagkabata, ikaw lagi. Paborito ka. Lahat ay mas mahal ka. Bawat salita ay sumira sa isang bagay sa loob ko. Madali mong nakuha ang lahat. Magagandang grado, magagandang kaibigan, perpektong buhay, mapait siyang tumawa. At ako, lagi akong nasa anino mo. Nanginginig ang mga kamay ko. Walang nakakakita sa akin. Walang nagmamalasakit. Nag-apoy sa galit ang mamata niya. At pagkatapos ay tinitigan niya ako. Nakuha mo siya, si Marco, ang perpektong asawa, mayaman, mabait, mapakmahal. Nabasak sandali ang boses niya. Pagkatapos ay lumamig ulit. At ano ang meron ako? Wala. Lumapit siya ng mas malapit. Patay na tahimik ang kwarto. Kaya nagdesisyon ako. Sabi niya ng dahan-dahan. Kung hindi ko makukuha ang buhay na iyon, nakatitik ang nga mata niya sa akin.
Hindi mo rin makukuha. Mahina ang nga binti ko. Kaya plano mong patayin ako. Bulong ko. Plano kong kunin ang lahat mula sa iyo, sagot niya. Bumaksak ng walang tigil ang mga luha sa mukha ko. Gusto kong pareho kayong mawala. Sabi niya, ikaw at siya. Sinirangang masalitang iyon ang lahat sa akin. Lumapit ang tatay ni Marco. Punong galit ang mukha niya. Dahil sa iyo, patay na ang anak ko, sabi niya ng dahan-dahan. Kalmado ang boses pero nakamamatay. Nakatayo siya mismo sa harap niya. Hindi kita mapapatawad at ipinapangako ko sa iyo. Bumaba ang boses niya. Maalala mo ito sa buong buhay mo? Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon niya. Takot. Sandali pagkatapos, dumating ang pulis. Pumasok sila at nilagyan siya ng posas. Hindi siya lumaban. Walang sinabi. Habang dinala siya palayo, nakatayo lang ako ron. Umiyak. Wasak. Walang laman. Mga araw pagkatapos, nagbigay nga huling desisyon ang korte. Habang buhay na, pagkakulong. Yun lang. Natupad ang hustisya. Pero walang tama. Wala na si Marco. Wasak ang buhay ko. At ang taong gumawa nito ay ang sarili kong kapatid. Nawala ko ang asawa at ang pamilya sa parehong gabi. At kahit gaano katagal ang lumipas, ang katotohanan ng iyon ay laging magmumulto sa akin. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, tandaan na ang tunay na pag-ibig at tiwala sa pamilya ay dapat alagaan ng buong puso. Mag-ingat sa mga lihim na galit na maaring sumira sa lahat. I like at I subscribe kung gusto mo pa ng ganitong kwento. At sabihin mo sa comments kung anong bansa ka at kung ano ang inisip mo.